Isang magandang umaga at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang kagawaran ng kagalingang panlipunan ng lungsod ng Maynila ay siyang naatasan upang pangunahan ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa umagang ito. Pangungunahan ni Binibining Jaisel Andy Lopez ang pangbungad na panalangin, susundan ng sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang sa sayo ng banda ng Maynila, ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Binibining Ira Marie Q. Quintos, at ang sabay-sabay na pag-awit ng awit ng Maynila sa saliw ng banda ng Maynila. Inaanyayahan po ang lahat na yumuko, tumahimik at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming mapagmahal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa kaloob mong buhay at mabuting kalusugan. Kaming mga kawani, kasama ng mga namumuno ng pamahalaang lungsod ng Maynila, ay mapagkumabang lumalapit sa iyong mapagmahal na presensya upang hingi ng iyong banal na patnubay at mga pagpapala sa pagsisimula namin sa linggong ito. Hinihiling namin ang iyong kapatawaran sa aming mga pagkakasala at tulungan nawa kaming magpatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Panginoon, ipagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyong pagpagmahal na kamay. Naway samahan kami ng iyong biyaya sa lahat ng aming gawain. Pagkalooban kami ng lakas at karunungan upang maisagawa ang aming mga responsibilidad ng may dedikasyon at katapatan upang ang mga ito ay maiayon sa mga prinsipyo ng katarungan at integridad. Habang ipinagdiriwan din namin ang kalakasan at tagumpay ng mga kababaihan sa buong mundo, hinihiling namin na ibuhos ninyo ang inyong mga pagpapala at pinagdarasal namin na lahat ng kababaihan ay tratuhin ng may karangalan at dignidad. Muli, Panginoon, hinihiling namin ang iyong patuloy na pagpapala sa buong araw na ito at sa hinaharap. Mapasa amin nawa ang iyong kabutihang loob. Dinadalangin namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa.
Upang tayo po ay batiin at magbigay ng kanyang mensahe, malugod ko pong pinakikilala sa inyo ang aming pong masipag na Direktora Maria Asuncion Re G. Fugoso. Mayora Hani Lacunapangan, Vice Mayor Yul Servonieto, City Administrator Bernie Ang, Secretary to the Mayor Attorney Marlon Lacson, COS Joshua Santiago, mga minamahal kong mga konsehal, mga kapwa ko department heads, at mga kapwa kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang lungsod ng Maynila sa pangunguna ng Manila Department of Social Welfare ay opisyal na pong inaanunsyo ang pambansang selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan na may temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas. Kakayahan ng kababaihan, patunayan. Ngayon na po yung darating na buwan ng Marso simula po sa Biyernes. Ang Buwan ng Kababaihan sa lungsod ng Maynila na may temang We are all united, nurturing gender-inclusive, eco-friendly, magnificent Manila ay naglalayong maipakita at maipamalas ang kontribusyon, ginampanan at nagawa ng ating mga kababaihang leader sa lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayora Hani Lacunapangan. Nararapat din nating kilalanin ang kahalagahan ng kababaihan bilang mga tagapangalaga ng kalikasan at tagapagtaguyod ng kapayapaan at pag-unlad ng ating lipunan. Ang angking galing, pagmamahal at dedikasyon sa pagpapalaganap ng pangangalaga sa kapaligiran ay isang magandang halimbawa para sa lahat. Narito po ang ilan sa mga aktibidades ng ating mahal na lungsod para sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan. Ayon po sa Philippine Commission on Women o PCW, simula po sa Friday, March 1, tayo po ay magsasabit ng mga tarpaulin, mga banners at iba pang advocacy materials sa lahat ng ating mga tanggapan. Last year po, naka-purple tayo tuwing Wednesday. Pero ngayong buwan na po na to, tayo ay magpa-purple Friday. Pagsusot ng mga kawani ng ating lungsod ng purple na damit sa lahat ng Biyernes sa buong buwan ng Marso. Ang pagpailaw ng opisina o landmarks ng kulay purple sa ating lungsod sa pangunguna ng Department of Engineering at DDCAM. Ang pag-anyaya na gamitin ng hashtag We Can Be Equal sa anumang social media platforms. Sa March 8 po ay meron tayong tree planting activities sa pangunguna ng Parks and Development Office, LCAT VAUSI Committee at ng DTCAM. Kasabay din po nun ang clean-up drive sa pangunguna ng DPS sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila. Ang City Personnel Office po ay maghahandog ng skills training sa March 15 at wellness activity naman sa Office of the City Administrator. Ito po ang sa MASCO ay kauna-unahang magaganap ang First Manila Women's Cup 2024. Meron po yung basketball and volleyball tournament sa San Andres Complex. Ang Manila Health Department ay may training regarding sexual harassment in the workplace, understanding sexual harassment. Ang Bureau of Permits ay ginagawa po taon-taon ang entry penais, dito po yan sa Kartilya ng Katipunan. Ang Manila Police District ay may seminar on gender and sensitivity. Tuloy po ang mega job fair ng PESO sa March 8. Sa MTPB ay may pelikula para kay Juana at special and priority links para sa mga kababaihan. Sa PLM po ay may webinar at film showing patungkol sa gender equality. At sa amin naman pong departamento,
ikatlong pagkakataon na po ito na magkakaroon tayo ng Women's Summit. Ito po ay gaganapin sa March 19 sa Open Air Auditorium ng Rizal Park at dadaluhan ng 1,000 participants na binubuo ng iba't ibang sectoral community-based organizations, NGOs, academe, environmental activists, at women's rights advocates. Ngayon din pong buwan ng Marso ay sineselebrate din po ang Social Work Month. Kaya hayaan niyo po ako magpasalamat at magbigay-pugay sa ating mga social workers na nandyan tuwing may baha, may sunog. Sila ang nagre-rescue, nagbibigay ng skills training, nangangalaga ng Boys Town. Ipagmalaki ko na po sa inyo na nasa lungsod ng Maynila ang pinakamagagaling na social workers. Thank you sa inyo. At sa lahat ng kababaihan at mga social workers, itaas natin ang bandila ng ating galing, tapang at pagmamahal. Tayo ang mga haligi ng pagbabago at tanglaw ng inspirasyon sa ating lipunan. Patuloy tayong magsilbing tanglaw sa kapwa at tagapagtanggol ng karapatan. Maraming salamat sa dedikasyon, lakas at kabutihan. Patuloy tayong magdingning at magpapalakas upang patuloy na mapaglingkuran ang mahal na lungsod ng Maynila. At sa pagkakataon pong ito, karangalan ko pong ipakilala. Itong taon to, ayaw niya ng mahabang intro. Pero dadagdagan ko lang po ng konti. Ang ina ng lungsod ng Maynila, ang kumakalinga po sa bawat Manileño, at kailan lang ay binigyan po tayo ng karangalan bilang siya ay naging guest speaker sa Harvard University. Karangalan po yan, hindi lamang ng Manileño, kundi ng lahat na Pilipina. At patuloy nagiging inspirasyon sa ating lahat. Mayora Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat, Direktor Asuncion Refugoso. Tama po siya, ayoko ho ng mahabang introduction. Yun ho ang lagi kong pakiusap sa mga nag-i-introduce sa akin. Pangalan ko lang, okay na. Kasi ang pinakamalaking karangalan po ay ang matawag na mayor. Okay na po yun sa akin. Anyway, good morning! Alam niyo po, sa dami-dami ng ginagawa ng Manila Department of Social Welfare, ay napuno pa nila ang buong buwan ng Marso para sa lahat ng mga activities para sa pagdiriwang ng Women's Month. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa lahat ng kawani ng Manila Department of Social Worker, mula po sa mga sa kanila mga social worker, sa kanila pong mga daycare teacher, dahil alam naman po ninyo parang hindi na ho tayo tinantanan ng sunog linggo-linggo. Minsan makasabay pa ho sa isang araw. Sila po lagi ang nag-aasikaso sa mga naapektuhan po ng mga kababayan natin na nasunugan. Maraming salamat po sa inyo. On top of sa kanilang mga regular na ginagawa, ang pagre-rescue po ng ating mga street dwellers, ang pagbibigay po ng assistance sa ating po mga kababayan, at kung ano-ano pa. Maraming salamat po sa inyo. Nabanggit po ni Director Re na sa Biyernes ay magsisimula na po tayo ng pagdiriwang ng National Women's Month. At ito po ay isang malaking pagdiriwang para sa atin. Dito sa lungsod ng Maynila, sabi naman po natin ang lahat ay pantay-pantay. At ito po ay nakikita naman sa ating mga kasamahan dito, mga empleyado, mga department heads, na kung saan ang ating pong pinagbabasihan ng ating pagpili sa inyo ay yung inyong kakayahan na gawin ang inyong mga tungkulin. Hindi po ibinabase
kung sa inyong kasarian, kung kayo po ay babae, lalaki, bakla, tomboy, lahat po ay may equal opportunity dito po sa ating lungsod. At isa pong karangalan para sa amin na marami na po sa kababaihan natin na nag-e-excel dito po sa ating lungsod. So congratulations po sa lahat ng mga kababaihan at hinihikayat ko po kayo na kung kayo naman ay may pagkakataon ay maki-involve kayo sa lahat ng mga activities prepared by Manila Department of Social Welfare. So again, maraming salamat po sa inyo. Meron din pong ihinanda ang DTCAM, o Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, at ang Liga ng mga Barangay bilang pagtatapos naman ng ating pagdiriwang ng Arts Month. Ito po ay gaganapin sa February 29. Dito po mismo sa Cartilla, ang tinatawag po nating Obrang Manileño. Obrang Manileño po na kung saan at iba-iba pong medium ng arts ay matutunghayan nyo dito mismo sa Cartilla. Meron po diyang mga iba't ibang mga gawa ng ating mga local painters. Tapos meron din po yung mga nagtatattoo. Para tanggalin nga ho natin yung stigma na ang pagpapatattoo ay masama. It is also a form of art. Diba? At marami pong mga Manileño ang mga magagaling pong magtattoo. Okay? Meron din po tayong yung sasayaw at awit. Okay? At meron din pong Sine. ano daw? Sine. Oo. Mga sine pong ipapalabas. At kung ano-ano pa. So kung wala naman po kayo talagang gagawin sa Huwebes, buong araw po ito, alas 8, magsisimula po ng alas 8 ng umaga. Okay. So, Tintang Manileño, Sine Cartilla, Larawan, Guhit Pinta, at Sayawin bilang pagtatapos ng ating Arts Month. Okay. Meron din po tayong mga bisita ngayon na nakilahok sa ating pong lingguhang pagtataas ng watawat, ang LTO Manila East District Office, Chief Ria Nova de Vera, Arvin Paradero, Arnel Binaobbao, Luis Philip Verses, Erwin Repolyosa. Welcome po kayo sa Maynila. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa aming lingguhang pagtataas ng watawat. So again po, isa na namang very busy week for all of us. Marami po tayong gawain. Lagi lang po nating tatandaan na kung ang puso natin ay nasa ating mga ginagawa, wala pong imposible, wala pong mahirap. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay na po muna.